Magandang umaga mga kabahagi. Muli na naman pong sumasahimpapawid ang programang Pamumuno 2025. Ang programa pong humihimay sa mga adhikain, plataforma ng mga tumatakbo ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. So, ang kasama po natin ay isang Filipino politician, of course, di ba? Graduate ng San Beda College, kung saan po siya ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science degree in Marketing and Commerce. At nakuha niya naman po ang kanyang postgraduate degree in International Trade and Commerce sa University of California. Yan, sa Berkeley po, no? And kabilang po siya, or isa sa 42 nagtapos at ito'y nakapagkumpleto po, no, ng pilot class ng Executive Master of Arts in National Security Administration, or EMNSA, mga kabahagi, sa National Defense College of the Philippines. Siya po ay nagsilbi bilang miyembro ng Manila City Council from the 6th District. Ito po taong 2004 to 2007. At nagsilbi din pong commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Doon po nasubukan ang kanyang galing sa paglaban sa korupsyon. That was 2018 to 2021, mga kabahagi. Bukod po dyan, siya rin po ay nagsilbing chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, or the PACC, from March to October 2021. Ang ating pong tinutukoy ay ang first nominee ng Bisaya Youth Party List. Mga kabahagi, let us welcome dito po sa ating programa si kabahaging Greco Antonius Beda Banta Belica, or mas kilala sa Greco Belica. Good morning, sir. Morning. Yung buntag, Ma'am Met and Sir Ben, at sa lahat po na lang po. Kuya Ben, amin pong idol sa Maynila, at sa lahat po nakikinig. Buong bansa at buong mundo po pala ang coverage. It's an honor to be here. I flew all the way from Zamboanga in Sulu, just now landed, and then rushed here because alam kong napakahalaga po ng inyong imbitasyon at lawak ng inyong programa. It's my opportunity to speak to our people today. Okay. Wow. Ang haba ng pangalan ninyo. Mahaba nga, sir. Wag Greco Antonius Beda Banta Belica. Ano ang apelyido ng nanay? Banta. Banta. Ang lolo ko po kasi, Sir Ben, is a national hero. Si Colonel Antonio Banta. He was one of the most decorated Filipino war heroes. The only Filipino with the Silver Star Medal from the US, awarded by the President. Kaya ako si Antonius. Si Beda naman, dahil bidista ang tatay ko, bidista ako, so pinangalanan niya akong Beda. Yung Greco, dahil anak ako ni Grepor Butch Belica. Yes. At ang nanay ko si Carmelita Met. Oo. Ayan, kaya magkapangalan kami. Oo. Ayun. Pero ang mga Belhica po, mga talagang Ilonggo. Ang lolo ko Ilonggo. Pumunta na Maynila, gaya ng maraming Bisaya, sa hirap ng buhay, nagtrabaho, nagsimulang houseboy, naging salesman, tapos naging realtor. Doon po yumaman sa real estate. Nagkaroon kami na sarili namin bangko, tapos yumaman. Then ang lolo ko had his own real estate development company. Kaya ang tatay ko, si Butch, at saka ako, natanim na po sa Maynila. Yun po ang istorya. Pero talagang dugong Bisaya. Ilonggo. Opo. O yun. Kami taga-Tubungan. Yung mga... Yes. Oo, yung mga kamag-anakan natin dyan, no? Meron tayong representante pala, 'di ba? Kung merong sa ibang rehiyon na hindi natin babanggitin ng mga party list group, meron tayong pang-probinsya. Ayun. Pero eto, sabi nga ni Tata Ben kanina habang kami ay nagre-ready para pa lang dito sa programa, di ba na Tata Ben, ikaw ay... I-chichismis mo na naman. Hindi. Sabi mo, ano yung yun? O, di ba? Yun. Talaga. Ayun, talaga. Bisaya, talaga. Gid sa Iloilo. Yes, gid. Gid sa Bisaya. Tapos sa Jude sa Cebuano. Pero Gid talaga po. Ayun. So talaga, probinsya. Pero anong ibig sabihin diyan as a party list?
Ang Bisaya Gyud po talaga is here to promote and fight for the Bisaya people. Kasi pala mo, taga Maynila tayo, Mang Ben. Ay, Ilocano ka pero ako, Manila boys tayo Konsyel ka So, ibig sabihin po, lagi na lang talagang huli ang Bisaya sa pagpaplano at sa programa ng gobyerno. Lagi na lang una ang mga Tagalog. So, I think this is high time na dito sa gobyerno, maisulong ang interes ng mga Bisaya. Trabaho, edukasyon, pabahay, programa. At least dito po, dahil nandito na tayo na isang dugong Bisaya, pero Tagalog, maaasahan po ng mga Bisaya at Tagalog na ang mga Bisaya dito, meron na hindi na mahuhuli ang Bisaya rito. Talagang ang buhay ng mga Bisaya, lalo na mga Bisaya dito sa Metro Manila, sa Luzon, ang dami-dami. At least dito po sa ating partido, sa ating party list, meron na silang lalapitan pag may mga pangailangan, magkasakit, trabaho, at magtatanggol na sa kanila. Na alam nilang Tagalog na Bisaya. Yun po si BG. So this is for them talaga? Well, yung mga basically. But dahil Tagalog po ako, dahil ang party list office naman is a national office. Basta Pilipino ho. Bago pa ako naging Bisaya Gyud, Greco-Belica na ako PACC chairman na ako, konsehal na ako, executive director. So, syempre ang puso ko po, hindi mo pwedeng hatiin sa isang sekta lang. But then, ito ang trabaho ko. So, I will fight for the interest of the Bisaya. But really, love the Filipinos as Filipino. Isa tayo Of course. Pero sir, wag mo kalimutan ang marami mga OFWs, lalong-lalo na ang mga seaman. Marami diyang Bisaya. Opo. Oo, napansin ko yan Marami kahit saan. Magtanong-tanong tayo rito. Talaga napakaraming Bisaya sa Pilipinas. Yun nga, lagi na lang huli ba sa usapan. Pero, oo nga po. Alam mo, dapat natin, sir, itulak talaga ang federalism. Dahil kawawa talaga magiging Manila-centric ang bansa natin. Kaya, naiiyak na po ako sa awa sa mga tao pag-ikot ko ng Pilipinas. Parang nitingin ko mamukha nila, dumarating ako, mga kasama ko iba, hopeless, walang pupuntahan, meeting nila sa politiko for hope, pero mga politiko naman, lalo na't korap, wala namang ginagawang tulong maliban sa limos-limos para umasenso at magkaroon ng oportunidad ng mga taong umasenso. So, but if we really push for federalism, mabilis uunlad ng mga bayan on their own kasi they will be self-reliant, they will be free, then they will be mabilis ang serbisyo, mabilis ang so that's one thing I will push in Congress, ang ating Constitutional Convention, maitulak natin para ang Pilipinas mabilis umasenso, lalo pero part of your job din, Greco sir, lalong-lalo na nung pinagkatiwalaan kayo ni FRRD, si Digong, na maging anti-corruption czar. Siyempre po, nabuksan na po ang kaisipan po ninyo sa nangyayari sa bansa po natin. And there has been no change at all. Sa totoo lamang po. Now, I would like you to give us your assessment here and what do you see forward? Anong nakikita po ninyo? I think the government has gone for the worst. Hindi ako galit kay Marcos. Nothing against him. I just think that corruption is so bad, peace and order situation is so bad, crime is back, drugs is back. Ang mga pulis takot na manghuli dahil hindi alam kung sino ang tatakbuhan ng mga hinuhuli nila nasa droga. Walang malinaw na direksyon sa paglaban sa droga. So nagbalikan. It's a fact. Ang korupsyon, araw-araw natin nakikita na naririnig, nababasa sa pahayagan, sa Facebook, at wala nang kahihiyan ng mga congressman na bawal ang pork barrel, ginagawa na naman nila. Ayan, Belgica ruling ang pork barrel, pinagbawal. Sa akin po yung kaso ko yun. Ngayon, ang lantaran na po And nga po siya sabi ko, it's gone for the worst. During our time, this was not the situation. Takot ang tao sa droga, takot ang tao sa korupsyon dahil na-expose sa kakasuhan. Pati yung mga congressman, binabanggit ni Presidente pag mabagsak sa radar ng PACC. Ngayon, ang unang-unang ginawa ng administration na to, tinanggal ang PACC. Wala na po ba yan? PACC? E01, Executive Order Number 1 is the abolition of the Presidential Anti-Corruption Commission. I said, kung aalisin nyo yan, palitan nyo ng mas malakas. Hindi nila ginawa. So ngayon, 3 years later, nakita natin,
kinausap po ako ng mga 4 days ago, kinausap ako ng mga negosyante at mga ekonomista. Sabi niya, Grex, narinig po nila yung mga proposal ko. Business Global Islands and Business Global Cities that will produce 7 million jobs for the Filipinos, especially for the Bisaya. Yung mga nakatuwangwang na mga isla, mga bundok na hindi panapanabangan, kunin natin yung iba, i-develop natin, bigay natin sa mga namumuhunan, local and international, walang local and national government jurisdiction. It will be a economic hub on its own. Self-sustaining economic hub on its own. Diyan natin ilalagay mga bagong airports, seaports, industries and factories, pabahay, hospital, na at lahat ng kapangangailangan ng Pilipino para isang disenteng pamumuhay na walang korupsyon, safe, at walang red tape. In 30 minutes, kuha mo ang permit mo and to produce 7 million jobs for the Filipinos. When they heard about that, they spoke to me, sabi na, Greco, ano ba itong plano mo? Then they started, sabi niya, Greg, pag may pasa mo yan, we will all come in. Wow. We will bring in billions of dollars of investment and build your airports, seaports, and industries. Now, ang puntos ko po dyan, sabi nila sa akin, the Philippines is now down 16 trillion in debt. Utang. In debt. Lubog talaga Foreign sa debt. utang. Foreign debt. If government program, yung kasi problema yung budget ang programa ng budget ng gobyerno ngayon are all dole outs. Ibig sabihin, pamigay na hindi nag-spur, nag-encourage papalaki ng ekonomiya. Walang economic benefit. Yes. Sabi niya, pag nagpatuloy ito by 2028, 23 trillion na po ang ating utang natin. Ang sabi nila, babagsak na, magkukulaps na ang Pilipinas. Wala nang value lahat ng pera natin. Mag-aalisan na lahat ng investors. Wala nang value because we cannot pay the debts. Ibig sabihin, hahatakan na tayo ng, ng utang. So, ang point ko po dyan, we need a government that will put a program that will spur economy, not only strengthen, but palakasin ng ekonomiya to bring in businesses so that people can produce and can work. Hindi pwede yung aabutan mo na 5,000, 10,000, 5,000 po. May kupit pa dun, sir. Sa 5,000 may bawas pa dun. 3,000 na lang, 2,000 na pupunta sa pinipirma. Kinumpute ko sa 5,000 pesos na binigay sa botante. Divided by 3 years, that's 4 pesos a day. Yun ang value mo. Pag ginawa mo 3,000, then let's do the math. Ang point po, yan ang problema natin sa ating programa sa gobyerno. So, yan ang babaguhin ko po sa Kongreso. Kaya wala nagbago. Kaya ang una kong tulak, Sir Ben, Constitutional Convention, alisin natin through a constitutional convention, mababago natin ang saligang batas at maaalis natin yung sobrang kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso at sa Pulis na inaabuso nila kaya tayo sobrang korupsyon at sobrang pang-abuso ng kapangyarihan. Si Torre, kita mo nanguhuli ng walang valid warrant, nanguhuli sa Mindanao, nanguhuli sa Luzon, walang valid warrant. Pulis lang yon, hindi pa nga assistant secretary yon, director level lang yon. Pero kung mag-exercise ng kapangyarihan, akala mo siya na ang batas. Ngayon pwede niyang damputin kahit sino basta tinawagan ng presidente. So through a constitutional convention, pwede ho nating alisin na natin yung kapangyarihan na yan sa mga sobrang kapangyarihan sa National Police, balik natin sa mga mayor at governors, meron tayong checks and balance. Kongreso, babawasan natin ang kapangyarihan. Pagka naging federal po ang ating pamahalaan, makapangyarihan na ngayon ang local governments. They can develop their own provinces, bring in their own investments and investors. At ang awayan sa national government, kahit araw-araw pang magpalitan ng presidente, hindi apektado ang buhay ng ordinaryong Pilipino. That will spur economic development dito sa ating bansa. Pero basic po, Kuya Ben, ang yung peace and order, we really have to put a strong fight against drugs and corruption. Drugs and crime. Kailangan talaga bumalik ang takot ng mga kriminal at durugista at mga pulis na sumasali at mga mayor, governor sumasali at kapitan sumasali sa droga na bumalik sa droga. Yan po ang dadalhin ko sa Kongreso. Yang mga pulis, mayor, governor, barangay chairman, PDEA na sumasausaw sa droga at hindi gagawin ang kanilang trabaho ayon sa RA 9165. Nasa batas naman po yan the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ako po kasi naging executive director ng tatay ko when he was undersecretary of the Dangerous Drugs Board na nagpatupad ng kontra-droga program sa buong Pilipinas. Kaya bata pa ako naglilinis na ako ng droga sa Maynila na hindi gagawa ng trabaho nila yung mga opisyal na yan, patatanggal ko po, kakasuhan po at paiimbestigahan doon sa Kongreso. Napunta lang ako dito sa latest
incident dito sa NAIA. I do not know if meron relationship with what we are talking about. But this is crime. This is ito'y patay, namamatay yung mga May kababayan mga natin. nawawalang buhay. May mga nawawalan ng buhay. Papunta na lamang po magtatrabaho abroad, namatay pa. And we do not know kung ano talaga ang dahilan ng mga ito. But this happened in SCTEX. 10 katao and 37 were injured there. We do not even know kung anong nangyari talaga. Sabi, nakatulog. And then itong sa NAIA naman po, pangalawa, almost at Nawalan the ng same control. time. Hindi po na-control, naapakan daw po yung... I cannot understand. Sino po talaga ang may pagkukulang po dito? LTO, the government, yung driver, what? Well, lahat po Ano palagay po ko, ba ang dapat natin gawin dito? Pagka biniyak-biyak nyo po, nangyari nito sa freak accident, yung driver allegedly, sabi niya, natapakan niya yung gas sa brake. Pero may harang po yan, Kuya Ben. Nasira nga po. Nasagasaan, Yung harang na yun, kung ginawa ng tama yun, kahit truck hindi mababasag yun. So, may kasalanan yung gumawa ng corruption. Dahil sa corruption. Pero sir, ang purpose daw nung harang na yun is not merely para sa mga, let's say, bumabangga. It's only for the trolleys para daw nakahana yung trolley right after na gamitin. Ganun ang yung mali purpose. doon. Yung harang na yun, mali. para yun sa mga sasakyan na bumabangga, hindi pang trolley. Oo. So yan po ang dapat tingnan nyo yung original plan. plan. Ng mga tao na naka-standby doon kasi nag-aantay na po papunta na doon sa eroplano po ito Tama po. Yung tunay na ganong harang, Kuya Ben, kahit banggain ng truck, babaligtad ang truck. Kung matibay, no? Kung malalim, matibay, tama ang halo ng semento at bakal, ganun ho katibay yun ang purpose nun. In other words po, kung kongresista po kayo ngayon, si Baka na ho yan, boss. Makikita niyo na yan sa... Yan ang sinasabi ko Opo. Okay. Alright. Anyway, babalikan na natin si Sir Greco mamaya. Yes, no? Marami pa tayong pag-uusapan, sir. Pero sa panimula pa lang, nakita nyo, lahat ng aspeto halos na-touch natin, di ba, no? Okay, sige, sa mga kabahagi... Hindi ko maintindihan nyo, nakatulog. Anong ibig sabihin nun? Nakatulog? Ibig sabihin talaga pag nakatulog po yung driver? Matindi ang pagkakatulog na mahimbing. Mahimbing na pagkakatulog. Ano sa tingin po ninyo? Well, kailangan imbestigahan, Kuya Ben. Hindi ko pa na alam ang detalye, pero yun ang claim. So, pero meron akong tanong Yung conductor po ba niya nakatulog din? Yun na, no? Bakit hindi nang gising? Yung conductor po niya nakatulog din. In other words, both of them were sleeping? Yeah. My goodness. Anyway, iwanan muna natin ito. The investigation is not over yet. Ang tingin ko, Tata Ben, ang mas mapangahawakan bilang kongresista kung siya ngay makapasok, ang mga parusa sa mga ganyang kaso. Alright. Okay, sige, sa mga kabahagi, magpapause lang po kami for a break. Definitely magbabalik ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli pong nagbabalik ang ating programang Pamumuno 2025. Kanina nabanggit ko, no, yung mga kabahagi nating nakatutok sa pamagitan ng ating AM stations. Batiin rin natin ang mga nasa FM stations ngayon, na nakikinig sa atin. Andiyan po ang 96.1 FM Tarlac, 95.1 FM Palawan, 98.31 FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 96.1 FM Surigao, 95.91 FM Butuan at 96.71 FM Tacloban. Magandang araw po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa atin. Okay, so ngayon Tata Ben, balikan muli natin para sa mga late tuners po natin dyan. Ang ating pong itinatampok sa araw na ito sa programa ay ang first nominee ng Bisaya Good Party List, si Mr. Greco Belica. Number? Yes, number 98. Madaling tandaan, Kuya Ben. 98. 100 minus 2 equals? 98. Okay. 98. Sige. Kanina na-touch ni Sir Belica yung tungkol sa economy.
Ngayon po ay mainit na issue. Ito, anin ko lang, because of this paghihigpit ng Estados Unidos pagdating sa mga taripa, no? Especially, matinding tinamaan dito yung China. Ha? At ngayon, China. yes, oo, ha? Kasi asa kanila yung workforce, 'di ba? Sinasabi halos lahat nga ng produkto makikita mo made in China kahit pinagmamalaki na galing sa ibang bansa, 'di ba? Kahit sa US, no? Nakalagay diyan, makikita mo sa markings made in China. Pero eto sir, sa nangyaring ito ay nagkaroon ng matinding problema ngayon ng China. And ang US ay naghahanap ng magandang bansa na mag-cater para sa mga nila. Kailangan nila ng serbisyo no? And the bad thing, what I've heard is napunta ito sa India, not in the Philippines. Because of, alam mo na, 'di ba? Problema sa kuryente, mataas na ng kuryente, ang problema sa transportasyon. Sir, anong po pwedeng gawin ninyo if in case tungkol dito? Their trash is our treasure. Okay. Yung problema ni China, treasure natin yun. Opportunity sana. No? Sana. Yeah, if only the Philippines will respond correctly. Kaya ko inilalagay ang Business Global Islands and Business Global City. Hindi pumunta lang ng India, pumunta ng Thailand, pumunta ng Vietnam. Because their incentives for investments are good. Merong trade war ngayon ng Amerika at China, naghahanap ng mga US companies sa lipatan. Pilipinas na sana. Kaso lang, dito sa atin sobrang red tape, sobrang corruption, sobrang ang kriminalidad. Corruption, red tape, at kriminalidad, kuya. Lahat po yan, these are the perfect ingredients to drive away investments. Yes. Ma'am, doon sa Singapore, sa Hong Kong, sa Thailand, Singapore, Hong Kong lang, in 30 minutes nakuha mo ng permit mo. Dito, sir, that fast? Opo. Dito, isang taon na hindi pa lumalabas ang papel mo. Ubus na ang puhunan mo, wala pang papel mo. Hindi ka pa nakakapaglagay. Tapos, because of our over-regulated business economy and business environment, to protect and to favor the local patrons of politicians, talagang pinahihirapan nila pumasok ang mga service providers. Kaya mataas ang kuryente. Kasi hindi makapasok ang ibang service providers. So, manipulated tayo at saka monopolized ang ating ekonomiya. We need to bring in competitions if we want better services at the best cost. Ang problema ngayon dito, Boss Greco, nasanay na po yata tayo na ang ating pamahalaan is under the cloud of businessmen. Tandaan po natin, meron tayong privatization, meron tayong deregulation ng oil and so on and so forth. Ang nangyari po sa atin, sinurrender ng ating gobyerno ang kanyang kapangyarihan to really tignan po kung anong bagay sa negosyo and to the people in particular. So, mahirap pong gawin ito, lalong-lalo na kung nag-iisa po kayo. Sa tingin po ba ninyo, may paraan para maibalik po ang kapangyarihan ng gobyerno over all these things? Opo, siyempre, Kuya Ben, it starts with one man. Naniniwala ko na hindi imposible yan dahil isang tao lang yan, Kuya Ben. Kaya ko tinutulak ang Constitutional Convention dahil yung saligang batas ang nagbigay ng sobra-sobrang kapangyarihan sa gobyerno, sa presidente, sa ESED, sa Kongreso, at sa pulis, na para kontrolin ang lahat ng aspeto ng ating buhay, including business, over-regulated ang ating negosyo to protect the tycoons and So, aalisin It is not protecting the people. Yung mga mayayaman. So, bibiyakin po natin to solve that is we have to remove that ability and that powers that was placed in these institutions, so government institutions, the President, Congress, and the police. Biyakin natin yan so wala na, para lumaya ang ekonomiya, lumaya ang trade. So, how do we do that? We push for the Constitutional Convention. Nag-iisa ako kamo, Kuya Ben. Nag-iisa ako pag sa Kongreso. Pero pag sinama ko ang taong bayan,
Hindi na ako nag-iisa. Mas marami. Ilalagay po natin ang proposal natin na Business Global Islands, Business Global City, Constitutional Convention, at paliliwanag natin sa taong bayan, hingi ako ng tulong sa inyo sa media, sa ating mga leader na nagmamahal sa bayan, na ipaliwanag to sa tao. At kung sino mang kongresista, senador, presidente at vice president, ang pipigil po dito, magtipon-tipon po tayo at manawagan. Lahat ng ating mga simbahan at mga lugar sa mga organisasyon sa ating mga distrito, sulatan natin mga congressman, presidente, senador, vice president, na pag hindi nila binigay sa atin yung batas na gusto natin, federalismo, kunyari, if it is federalism or constitutional convention para pag-usapan, business global islands, business global cities, peace and order, bawasan ng sobrang kapangyarihan na naibigay sa mga opisyal, na controlling the program, sa susunod na eleksyon, hindi na natin sila iboboto. Yun po ang sinasabi ko. Dahil ang politiko, kung may katatakutan yan, botante. So we need to move towards that direction. Okay, nag-iisa ako, tatalunin niyo ako sa boto. Baka hindi niyo ako talunin sa argumento, pero baka talunin niyo ako sa boto. Pero sagutin niyo sa taong bayan, sa mga botante niyo, kung bakit ayaw nyo ibigay sa kanila yung kalayaan, trabaho at kapangyarihan na dapat naman talaga sa kanila. Kung ayaw nyo ibigay, wag na natin sila iboto. Yun ang ating panawagan. Ang problema po ngayon pati taong bayan, ang hirap pong kumbinsihin. Basta naabutan, Tata Ben, no? Basta naabutan. Ha? Basta naabutan. But things will change, Tata Ben. Nothing is impossible to him, I believe. I agree with you. Pag tumalino ang tao, Tata Ben, hindi mo na matatakot yan. Sa tingin ko nga po, nagkakaroon na po ng pagbabago ngayon eh. Mukhang talagang meron pong pagbabago na nangyayari sa kaisipan ng ating mga botante because the situation now is really getting worse. Talagang pabigat na ng pabigat. Hindi na natin kaya. Can you imagine? Nagkausap ko lamang yung partner ko kanina kababayad lang po niya sa kuryente. Sa Meralco po. Sus Mariano Garapon, ang laki po ng babayaran. At least nakapagbayad ka na. Sabi ko, hindi pa ako nai-increasean ng Radyo Pilipino. Sorry. Nagbibiro lamang po ako. Kataas ang kuryente, no? If ma-aproba ng ating mga proposal na may paglalaban, kailangan may paglaban. Hindi ako makikiusap dito sa presidente, sa senado, or sa speaker. Hindi ko yun ang gagawin ko. Ilalaban ko to, pakinggan nila, debatihin nila, sagutin nila sa taong bayan. Yung taong bayan, kung maniniwala sa sabi ko, yun ang kalaban nila. Pag yung ating proposal, Business Global Island, ang kuryente ron, bababa to the minimum. Baka talunin natin ang kuryente na binibigay ng India, ng Thailand, ng China. Kasi papasok ang mga iba't ibang competition. So, when competition comes in, ang magpapababaan niya ng presyo. Baba presyo, best services. Yan. So, kuryente, pag may kuryente na, marami nang papasok na industriya. Ang peace and order sa akin po, simple lang yan, Tata Ben. Pag bumalik po ako dyan sa Kongreso and I start investigating, I start exposing, I start calling out people, maglalagay ako ng hotline. Ibabalik ko yung 911 Greco, yung 8888. Para mga tao na kapag report sa akin ng diretso. And I will confront the police, the PDEA, and the mayors about the problems in their city. Pag hindi nila nagawa yun, then they will face consequences. Sa kalahati, minimum, may bababa po natin yan. Hindi ko man magawa yan gaya sintigas ang ginawa ni Tatay Digong dahil presidente siya noon, Congress lang to. Pero definitely po ang crime rate, ang drug affectation dito sa buong Pilipinas. Kasi simple lang po sa akin eh. Kung ayaw nyo magbago, ihatid ko kayo sa langit. Ayun. Kung ayaw nyo gawin ng trabaho nyo, umalis kayo sa pwesto, hanap tayo ng iba. Dahil para to sa tao. Okay. Sige. Marami pa tayong itatanong, ihahatid ko kayo sa langit. Oo. Gusto mo ba sumama? Ayoko. Mahirap yan. Masaya pa ang buhay dito. Yes, diba? Ako din. Ayoko pa rin. Okay, sige. Marami pa tayong tatanungin, when it comes to education, trabaho sa mga kababayan natin, hindi lamang mga dito, nandito sa Pilipinas, of course, abroad. Sa pagbabalik yan ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.
balikan na natin ang ating kasama, first nominee ng Bisaya Youth Party List, Mr. Greco Belhica. Interesado Tata lang Ben. ako dun sa yung nabanggit mo kanina, Greg, na globalized Business, business global cities. tsaka I want to know more about that. Gusto ko yun. Saan ba ilalagay ito? Oo. First and foremost. How are you going to do that? Are you going to invite investors or investors already here? Lahat. Meron na nandito. Andito na si Elon Musk. Andito na mga Arabo for the Muslim areas. Andito na ang mga Chinese. Andito na lahat. Mga Israelis. Nandito na po lahat. Yung mga islang nakatiwangwang na walang nangyayari for decades. Tata Ben, siguro hindi ka pa pinapanganak. Hindi na ako, ikaw na lang, hindi ka pa pinapanganak. Ganun ang itsura. And that's 7 to 7 years ago. Tapos hanggang ngayon, sir, ganun pa rin ang itsura. Walang improvement. Which is true. Oo. Kukunin ko na yon, ibabatas ko. Gagawin ko ang Business Global Islands. This is yung anong tawag nito, yung mga export processing zone, mga EPSA dati dyan sa mga bandang Cavite, mga ganon. Ayan, yung mga ganyan, mga processing zones or mga PESA na on steroids. Ibig sabihin, minas pa natin ang benefits at incentives. Walang government, walang local or national government jurisdiction. Ibig sabihin po, wala nang red tape yan. This would be a stand-alone economic business hub. Walang bayad ng lupa, walang bayad ng amilyar, at merong tax holiday depende sa dala-dala mong puhunan. Let's say, example, I'll bring in $10 billion. O sige, I'll give you, and Vietnam is giving me 10 years tax holiday. I'll give you 15. But put up my 15 years. But put up my airports, put up my seaports, bring in the industries, put up my townships and my homes, hospital, eskwelahan, simbahan, lahat for a decent community, for decent life for the Filipinos. And give me 7 million jobs for the Filipinos. You can bring in your managers, international or foreign managers, pero ang labor sa akin. Pag umpisa pa lang po ng development nun, ng construction, ng trabaho na yun. Pag may tao na dyan, may kakain na dyan, so may mga restaurant na dyan. Kailangan. Pag may tao na dyan, may marketing na dyan, so meron ng mga marketing, may bentahan, etc. So, antimano po, in 1 year, May business activity already. tatayo na, it will be an escape to this parang hopeless situation because of corruption. Hindi po ba ito ang Singapore pangalanan? Model? Well, we can call it whatever it is. I call it the Business Global Islands. BG Islands. Diba? BG ako Bisaya good. BG. Business Global Island. Business Global. It will be the best. It will be the safest place in the world. Gagawin ko yung paano? Kuya, walang nakawan, walang patayan na mangyayari dyan na hindi ko mahuhulin on the first day. In 1 day. Subukan lang pumasok siya na gumawa ng krimen, hindi sila lalabas siya na hindi ko sila nahuhuli. Kaya ko hong gawin. Bantay talaga sila. Kaya ko hong gawin yan. Hindi ko nalang ikwento. Pero malapit na pag nakaabot tayo doon, malalaman na ang sikreto niya. Makikita natin ang resulta, Pwede ka diba? ba magkwento ng kapiraso? Kaya ganito, simple lang po. Naging konsehal ako. Ang kasama ko lagi mga barangay chairman. Naging chairman ako ng police. Peace and Order, Fire and Public Safety sa Maynila. Noon po dito, Kuya Ben, pagka chairman ako ng police, lahat ng sindikato, lahat ng magnanakaw, hindi pwedeng hindi kilala ng police. Naman. That's a fact. Sa teritoryo mo, kilala mo lahat yan. So pag may nangyari dyan at hindi mo alam kung sinong gumawa at hindi mo maibalik sa akin yung ninakaw. O hindi mo maituro sa akin, wala kang kwenta, pulis, patatanggal kita. Dahil walang illegal na nagaganap sa isang lugar na hindi hawak ng pulis. Kasi sila nanguhuli. Bakit hindi nanguhuli? Kasi hawak na yung pulis, lagay ng lagay yun. Ang pulis hindi tumatanggap pag hindi tumatanggap ang mayor. Yun ang totoo dyan. Walang krimen na mangyayari pag ayaw ng mayor. O hindi, walang krimen na mananatili pag hindi pumayag ang mayor. Dahil ang tao nagsusumbong sa mayor. Naman. Pag may krimen na nangyari, magsusumbong kagad sa barangay. Yung barangay, susumbong kagad sa pulis. Pag mababa ang mayor, malalaman ng mayor. Pag pinahuli ng mayor yan at hindi nahuli, matatanggal yung pulis. So, ibig sabihin, nung una Greg, wala yung bag ko, saan? Sa Quiapo, anong oras? Alas 6. Okay, punta ka rito sa opisina ko ng hapon. Pagbalik nga, dito ng bag mo. Sasabihin mo ng pulis sa akin, sir.
magkano pera ilalagay natin? Papipiliin pa. Kasi pag hindi, ayan. So, ibig ko sabihin, ID-han ko ang lahat ng papasok dyan. Walang nangyayari dyan ng 1 taon at krimen. Pumasok ka. Kabago-bago mo. May namatay, may nagnakaw kagad. So, sinong una kong suspect? Siyempre, yung bago. Yung bago. Yan. Hindi mahuhuli. Okay. Sige. Eto, sir, naging remarkable yung nung time na kayo po ay nandyan sa pwesto, no? At yung tungkol sa PDAF, di ba? And wala your pa goal... ako sa pwesto nun, ma'am. Ay, wala pa. Pastor pa lang ako nun. Pero matindi ang kampanya mo laban doon. And you're pushing for these vouchers para sa mga estudyante, di ba, no? At ngayon, marami nakikinabang dyan sa voucher na yan, ng mga estudyante. Tama si mama. Oo. Ngayon, ito tanong ko lang. Natatandaan mo, ha? Hindi kasi, kahit ang pamangkin ko nakikinabang ngayon sa vouchers. May resibo po, may resibo. Yung nakakapasok sila sa mga private schools dahil sa mga vouchers, no? Ma'am, palalakihin ko yan. Oo, dapat. Marami nakinabang talaga dyan. Yung mga ayuda-ayuda na inilalagay nila, gagawin natin tuition vouchers. So ito, actually ang question ko igigiya ko rin sa edukasyon kasi marami pa rin walang access sa education, especially those mga nasa probinsya. Sabihin natin, yung mga Bisaya, 'di ba? And even yung mga nasa mga remote places. Paano nyo pong matutulungan itong mga ito? Una, ma'am, kailangan bigyan mo kasi sila ng stable and secured livelihood May pagkain. Kailangan food security muna. Pag ang tao walang pagkain, hirap na hirap ko muna pagkain, hindi mag-aaral hahanap ng kakainin, hahanap ng pagtatrabaho para makakain. So, bigyan muna natin sila pagkain, bigyan natin ng lupa. Ang isa kong paaalis, amilyar. Bakit ka nagbabayad sa lupang binili mo na ng amilyar taon-taon na pag hindi mo binayari yung amilyar na binigay sa kukunin ng gobyerno. Kukunin sa gobyerno, ibibigay sa iba. Saan sila nagkaroon ng kapangyarihan? Pag-arian ng lupa, wala pang gobyerno, may lupa na. Ayun. Ang lupa, gawa ho ng Diyos para sa tao. Kaya nung likayin ng Diyos ang lupa, inlikay niya tao, hindi gobyerno. Pero nagkaroon tayo ng gobyerno, biglang lahat ng lupa kanila, pati yung atin, kanila na. So, ang gagawin ko po dyan, pag tayo ay gadalaw sa tayo nakapunta sa Kongreso, paaalis ko po ang amilyar para wala nang may lupa na nawawala ng lupa. Patay ka na pero hindi ka natatakot na yung mga anak mo, apo mo ay magiging squatter. Pangalawa po, lahat ng mga nakatiwangwang na lupa dyan, ibibigay natin ng walang bayad. Pero iayos natin development. Sa tuturuan natin sila magtanim at produce para pag naglagay tayo ng mga factory, meron bibili ng kanilang mga produkto, meron silang kinikita at meron binibenta. Yung mga lupa nakatuwang ibibigay po natin sa tao yan ng walang bayad. Hindi lahat, pero yung para lang sa nangangailangan for the security of their family. The rest, develop natin for agriculture or kailangan natin yung industriya. Okay, Ben, anong tawag nito? Then we go to education. Pag may kinakain na yan, tuition vouchers, ma'am, bakit? Kasi kesa yung pera, inilalatag mo sa mga public school na libre nga bulok naman. Walang libro, facilities. Walang facility, walang teacher, walang classroom. Bulok walang naman. cellphone. Ilagay natin po sa tuition vouchers. Let's say, walang whatever. laptop. Billions of pesos in tuition vouchers na ang pipili ang beneficiary ng vouchers na yan ay lahat ng estudyante at gusto mag-aral na pwede nilang dalhin sa kahit anong eskwelahan na gusto nilang puntahan. They want to go to San Beda, Ateneo, Lasal, whatever you choose. Hindi ka pilitan na pipilitin mag-aral sa public school na mahinang klase. Mag-aral ka sa pinakamagaling na eskwelahan na gusto mo. Ang mangyayari po dyan, if you have billions of dollars na pesos sa tuition vouchers, yung mga Ateneo, Lasal, San Beda, syempre magko-compete na yung estudyante, sila ang piliin. So they will give the best and invest in their facilities, give the best programs at the least cost. Quality education. May competition na. Opo. Pero unahin po natin may kinakain ng tao. Diba? Walang makain ako, Diyos ko po. Kaya nga, dapat, kasi yun nga iba nagtatrabaho, mga sa murang edad, di ba, no, para merong pagkain. No? Then you can think about education. Yeah. So unahin natin yung basic. Then, we'll give the vouchers. Okay. Wag niyo kaming kalimutan. Yung mga apo-apo namin ni Tata Ben. Manong may para sa lahat ng Pilipino. Yun. Ay, una-una, wag ninyong kalilimutan
yung Bisaya Gyud Party Yan. List. Anong diba? number? 98. Oh, 98 to. 98 sa Balbula. Kasi hindi po mangyayari ito Yan. kung hindi po malagay po sa Kongreso si Greco. Yan. BG na lang tatabihan. Pag nakita nila sa BG. balota yan, hanapin nila yung number 98, BG Party List. Oo. Yan. Oo. Wag yung hanapin yung Greco Bellica. Oo, Diba? at saka yung Bisaya Party Gyud, list wag kasi yan. yun. Party BG. list talaga. BG. ang ano. BG. Wag yung Greco rin. Basta yung 98, BG Party List. Yes. BG bang nakalagay doon Oo, sa balota, eh. Sa balota. Oo. Okay. BG. Ayun. Oo. BG. Okay. Ben, guwapo. Yeah. Okay. Sige. Baka kung ano pa mabanggit sa susunod itatabi. Magpapas muna tayo for a break, mga kabahagi. At magbabalik ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pumapasok na po tayo sa final segment ng ating programa. Bago po yung mga dito sa akin ng mga comment, no? Meron pa actually question at saka mga pa-shoutout. Bago po yan, eto na muna ang napakahalagang tanong na ni Tata Ben sa mga natin, tinatampok natin dito sa programa. So Tata Ben, do the honor. Thank you very much, Met. Gaano man po katagal ang ating pag-uusap dito kung sa bandang huli, sa May 12, hindi naman po niyo ilalagay yung yung BG 98. Hindi niyo bibilugan, walang mangyayari po. Yan. Kanya para gawin niya ng ating mga mamamayan. Sir Greco, sa tingin po ninyo, bakit kayo ang iboboto ng taong bayan? Salamat, Tata Ben. Sa ating mga kabayan, kung gusto niyo ng pagbabago, kung gusto niyo ibalik yung programang minahal natin sa kay Tatay Dugong, ang laban kontra droga, krimen at korupsyon, bumalik sa Pilipinas. Kung gusto niyo ng maraming trabaho, boto niyo 98 PG Party List. Pero kung masaya na kayo sa sitwasyon ngayon, iboto niyo po ulit sila. Pero kung gusto niyo ng pagbabago, improvement, at bumalik ang takot ng mga kriminal at durugista, at dumami ang trabaho sa Pilipinas, at magkaroon kayo ng tunay na boses na mag-i-expose sa Kongreso sa kanilang korupsyon, tatayo para sa inyong karapatan, at tao na magbabawas ang kapangyarihan sa Presidente, Kongreso at Pulis na sobra-sobrang ginagamit laban sa Pilipino. Yan po ang ipaglalaban ko. Yan po ang ipaglalaban ng 98 BG Party List. Maraming salamat po. Bumoto po ng tama. Pag-isipan nyo mabuti kung sino boboto nyo. Kung nagbibinibigyan kayo ng ayuda at pera, kunin nyo ng kunin yan, pera nyo yan. Pero pagdating ng botohan, pag-isipan at pinalangin kung sino po ang dapat iboto. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, very well said. Ayan mga kabahagi, no? I-take note nyo po yung mga binanggit kung gusto nyo po ng pagbabago. Okay? Sige. So, ito, bago lang itong mga messages sa atin, meron pa akong isang question na ihahabol sana. Sir, kanina sa panimula binanggit ko, marami tayong mga kababayan, mga Bisaya na mga OFWs, 'di ba? Mga magagaling yan, gustong-gusto ng mga nasa abroad. Pero sir, on the issue of brain drain, no? Tsaka itong mga skilled workers natin na nag-aalisan na kailangan sana ng bansa natin, even yung mga professionals, ano po ang naiisip nyong paraan para mainggan ulit sila na bumalik dito sa Pilipinas, makasama rin ang kanilang pamilya habang nagtatrabaho? Mga kabayan kong OFW, naging OFW din po ako. Alam ko po ang pangungulila ng malayo sa bansa. Nasa ibang bansa ka nagtatrabaho pero ang isip mo nasa bayan. Ang Bisaya Gyud Party List, BG Party List na akin po pinangungunahan ay magbibigay ng maraming trabaho at oportunidad dito sa Pilipinas. Pagtatrabahoan ko po na magkaroon tayo ng mapayapa, tahimik at maunlad na bansa. Yung mga kriminalidad, drogista, patatahimikin po natin lahat yan. At magdadala po tayo rito ng mga investments, foreign or local, para dumami ang negosyo magtatayo rito at dumami opportunity makapagtrabaho, makabalik na po kayo sa sweldong maganda, makasama ngayong pamilya dito sa sarili nyo pong bayan. Kaya kung kayo po ay, kung kayo po ay Bisaya, dito na kayo sa akin, Bisaya Gyud to gusto nyo umuwi, dito na po tayo magsama. Magagawa ko lang po ito pagka nandun ako sa Kongreso. So, kaya po ako nandito. Okay, sige. And I think yung initial moves here, pagka naging congressman na po si Greco, no?
yung sinasabi po niyang business global cities. Yeah. No? I think this is very important. Ito na po yung magbibigay ng hanap buhay sa mga kababayan na natin. Why would they go abroad? Hindi naman po kalakihan ng kanilang mga sweldo, di ba? Iba nga sa Middle East. Kanya nga lang pareho dito kasi lang. sa atin, wala talagang sweldo eh. Walang opportunity. Walang opportunity eh. Yan. Somebody has to do this. Ito na po yung pagkakataon na isang magiging kongresista po natin ang magpapasimula nito para bumalik ang ating mga kababayan from their works abroad. Yes. Kanya Kuya sana, Ben, darating ang panahon, yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa puti, sa pag-unlad ng ating Pilipinas, mga puti na Puti naman. magtatrabaho sa bahay natin. I wish I could see that. Maganda yan, maganda. At saka yung mga in check dito Sila na. dito naman nagtatrabaho. Oo. Okay, teka muna, shout out Rona Manlapas, Lizelle Carranza, Michael Cruz, Carol Renya, Genesis Quezon, Jovit Moya. Uy, artista to Police. Diba? Police ang artista. Police artista. Sani Batua, Jedang Bint Amin, Datu Sabri Abdulagani, si Mamay Maniri, Razel Biantan, Joy Rastia. Kaya naririnig niyo yung mga pangalan na niya kasi po mga nanonood sila from Marawi. Lalong-lalo na si Jedang Bint Amin. Ayun, nasabi niya taga Marawi daw po sila at nanonood sa atin ngayon. Okay? We have also Lorenzo Bautista from Santa Mesa at si Ignacio Gnapatak. Ayun, hello po sa inyo. And gumabati rin kay Attorney Alex Abato, nanonood din sa atin. Okay? Si Sunny Sangeles, nanonood din. Ador Sarmiento, watching. Sabi niya, bayaning, Okay, BTS naman daw. Aguila de Zamboanga, nanonood sa atin from Zamboanga City. Wow. Hello po. Si Nick Edusada din and Ruel Aspera Bunke. Para po sa, sabi niya rito, tunay na pagbabago, iboto ang karapat dapat may plataforma, hindi puro forma. O yun, ha? At batiin rin natin si Karen Mendoza Pama, Unamaki, Booker Panotes, lagi po yung mga nanonood sa atin dito sa programa. Okay? Alright, yes, Sir Tata Greco, Ben. thank you very much Sir, for thank coming. you very much, For gracing the program. Salamat Mula po. sa- It's my honor. And mula sa we kanyang wish all the biyahe. best. Salamat po. Sana po, we'll see you in Congress soon. Salamat po. Malapit Pagdasal na po, natin. malapit na. 5 days. 5 days. 5 days campaign, tapos 11, 12. Wala nang kampanya yung dalawang Wala araw na. na natitira. Oo. So Ayan. 5 days to go. Oo. Christmas na tayo. But at least, sir, dito sa pamumuno, marami po kayong, maraming na-reach, na mga kabahagi natin. Okay? So, thank you rin. Baka sa meron mga- pa kayong Yes, last panghuli few na message. sasabihin sa mga taga-subaybay po natin. Well, bumoto ho ng tama, pag-isipang mabuti, dati, sa May 12, meron na tayong pagkakataon baguhin ang tadhana ng ating bansa. So, huwag nyo pong ibenta yung boto. Kunin nyo yung pera kung binibigay sa inyo. Gamitin nyo. Pero pagdating ng eleksyon, bumoto kayo ng tama. Gusto ko lang dagdagan, sinabi ko kanina that I will be, didisiplinahin ko ang mga polis. Pero, patatanggal ko mga kakasuhan, patatanggal ang mga abusado. Pero, yung mga gagawa ng tama, gusto ko rin sabihin na ako po ang magiging supporter, protector din ninyo pa sa ginagawa nyo ang tama. Yan din, itatayo ko po mga action centers in different provinces and cities para may takbuhan ng tao pag inaapi. At yung pag may mga pangangailangan sa pang-hospital, sa matrikula may lalapitan, ilalagay ko po yan sa batas para ang Pilipino na pagsisilbihan. Hindi nahahanapan yung mga congressman. Wala na yan. Doon na kayo pumunta sa action center, dito na sa inyong cellphone, bibigay ang para sa inyo. Oo. Beautiful. Kasi Alright. ingi ka lang guarantee letter eh. Diba? Okay. Sa mga kongresista. Sige. Okay, pasalamat sa ating production. Of course, sa panguna ng ating head, Miss Ann Go. Of course, Manager Ram Malonzo. Serge Magat, ang ating researcher, kasama si Fiana Sweet Ferrer. At syempre, kaagapay natin dito mismo sa booth, si Michael Cruz. Thank you very much, Michael. Uy, may kasama tayo, staff ni Sir. Si Billy po. Ayan. Billy the Kid. Hello, Billy. Billy the Kid. Thank you so much for visiting us. And Tata Ben, sa Alright, technical side. Jason Evangelista and Yulo Maderal ng LPU. Ganon din po si Dromar Napay and Joshua Seda.
Yes. UST, of course, si Michael Cruz and Karil Remya. And CST, Aldrin Sancha. Ito yung mga estudyante po natin, Sir Greco. No? FEU, Lizelle Malapas, CEU, Ronaldin May Carantula, Adamson, Ann Go. Ayan, si Ann. And TUA, Rose Ann. Alright, thank you very much. Okay, sige, so mga kabahagi, sumayin nyo naman po ang isang oras, no, na talakayan at paglalahad po ng mga adikain at plataforma ng mga tumatakbo ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapuwid, Ben Paipon, sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.